Magandang araw. So, ayun na nga muna for today's video ay maglilinis nga muna ako dito sa kabilang bahay at bukas na kasi dadating ang nanay ni Inang galing bakasyon. Wala kasi silang kasama sa bahay kaya eto ako na muna maglilinis ngayon. Kaso parang matatagalan ata ako dito. Medyo makapal na kasi ang mga dumi lalong-lalo na dito sa kusina. Bago nga pala ako nagpunta dito ay naglinis na muna ako dun sa amin at ewan ko lang kung malinis pa din yun mamaya pag uwi ko. Inuna ko na nga muna dito sa kusina habang wala pang tatay ni Inang. Nagpaalam kasi sa akin na matanda na lalabas na muna siya ng bahay at may kukunin lang saglit dun sa kotse niya. Hindi ko nga alam kung bakit hindi sila kumukuha ng katulong sa bahay. Parehas pa naman sila may trabaho kahit mga senior na. Minsan nga pag nahuutusan ako ni Inang na pumunta dito sa kabilang bahay nakikita ko talaga yung tatay ni Inang na naguhugas ng pinggan. Grabe, ang sipag talaga ng mga magulang ni Inang kasi kahit may kanya-kanya silang trabaho sa labas nagagawa pa din nila yung mga gawain dito sa loob ng bahay. Pero yung mga ganitong linis na ginagawa ko ngayon hindi na pwede sa nanay ni Inang kasi medyo sumasakit ng likod nun. At madalang nga lang talaga nila akong ipatawag para maglinis kasi alam naman ni Inang na bawal talaga tayong ipahiram sa kabilang bahay kamag-anak man yan o magulang nila. Mababait naman silang lahat sa akin kaya minsan ako na nga lang talaga nagpipresenta para maglinis ng bahay nila. Parang mas gusto ko na nga dito kaysa sa bahay ni Inang kasi tahimik at mabilis ko ding natatapos ang trabaho ko kasi walang mga batang nangungulit. Nakakonect nga din pala ako sa wifi nila kaya naman updated pa rin ako kahit abutin pa ako ng maghapon dito. At kamuntikan ko na nga rin makalimutan na mamayang gabi na nga pala ang Noche Buena sa Pilipinas at syempre dito sa Middle East mga normal na araw lang yan. At nakakalungkot nga lang isipin kasi Paskong Pasko eto ako naglilinis pa rin ng banyo. Diyos ko puro day. Tsaka sa tagal ko na nga rin dito sa abroad, parang nasanay na nga rin ako na walang mga ganap sa buhay tulad ng Pasko, Bagong Taon at mga birthday. Kaya kung may balak kang mag-OFW, dapat matatag ang dibdib. Pero alam niyo ba mga manay na kahit anong lakas ng loob ko dito sa abroad, araw-araw pa din ako na-homesick, walang oras, walang minuto na hindi ko naiisip ang pamilya ko sa Pilipinas. Kaya naman ang ginagawa ko para hindi ako masyadong nag-iisip, nililiban ko na nga lang talagang sarili ko tulad nitong pagbablog ko. At dahil dito nakakalimutan ko na nasa malayong lugar pala ako. Tsaka para hindi ako mainip, naghahanap talaga ako ng pwedeng gawin para mabisi ako sa maghapon. Tulad na lamang na itong ginagawa ko ngayon pagkatapos ko nga maglinis ng bahay ni Inang ay dumiretso nga agad ako dito sa bahay ng mga magulang niya para maglinis din. Medyo sumasakit na nga ang kilikili ko ba naman 4 na oras na ako nagpapaikot-ikot dito. Diyos ko puro day. Ang dami ko kasing tinanggal na dumi sa pader ng kusina, lalong-lalo na sa tapat ng lutuan. Inisprehan ko muna ng pampatanggal at binabad ko muna siya ng 30 minutes kaya ayun medyo natagalan nga ako doon. At tinatawagan na nga rin ako ni Inang ng mga oras na yan at sinabi ko sa kanya na patapos na nga rin ako at huhugasan ko na nga lang yung filter ng vacuum at hindi na nga rin talaga makasipsip ng alikabok. Pagkatapos ko nga dito ay magluluto naman ako ng pananghalian ng mga alaga ko. Pero bago ako nagpunta dito kanina ay nagmarinate na muna ako ng mga manok para mamaya magpiprito na nga lang ako. Fast forward, nandito na nga pala ako sa kusina ni Inang at nadatnan ko nga itong mga hugasan kaya ayan, hinugasan ko na nga muna para walang mga sagabal. Nandito kasi ngayon lagi ang mga alaga ko kaya ayan, maya't maya may hugasin. Nagsalang na nga muna ako nitong bigas kasi medyo matagal-tagal nga itong gawin. Basmati rice nga palang tawag nila dito at medyo mahahaba nga ang butil kumpara sa mga normal na bigas at maalsa nga din to pag naluto na. At habang nakasalang nga yung kanin ay nagkukot naman ako nitong mga manok sa breadcrumbs para mamaya maiprito ko na nga rin. Nandito nga pala ngayon ang mga amo ko kaya ayan, dinamihan ko talaga mga iluluto ko. At habang ginagawa ko nga ito ay nagpapainit na nga rin ako ng mantika. At luto na nga rin tong kanin kaya ayan, tinakpan ko na nga ulit para mainin pa. Natatawa pa nga ako dyan kay Bunso ba naman kinuha niya yung manok na hindi pa napiprito. At habang nagpiprito nga ako ay gumagawa na nga rin ako na itong yogurt salad kasi request to ni Inang. Naglagay nga lang ako dyan ng mint leaves, olive oil, tsaka konting asin. At hinalo-halo ko na nga rin itong yogurt tapos hiniwa ko na nga rin itong cucumber. Basta yun na yun. At eto na nga mga manay sa wakas, natapos na nga rin ako sa mga niluluto ko. Pero bago ko ito ilagay sa lamesa, kukuha na nga muna ako ng para sa akin. Kakain na nga sana ako kaso nga lang bigla akong tinawag ni Inang. At nagulat pa nga ako nang may inabot sa akin pera at nagtatanong pa nga ako kung para saan yun. At ang sabi niya, bigay nga daw sa akin ng tatay niya. Hindi ko nga sana kukunin kasi nahihiya ako. Kaso nga lang sobrang mapilit si Inang. Kaya ayun, nagpasalamat na lang ako at inisip ko na lang na pamasko nila yun sa akin.